Sa loob ng isang buwan, ang dami-daming nangyari. Madalas na naging pag-aaya ni Martin sa akin na lumabas. Nung una, hindi ako komportable, pero nung nagtagal, nasanay na rin. Kilala na rin niya ang kambal at mabait naman siya dito. Akala ko nga iiwasan na niya ako, pero mas talo siyang dumikit sa akin. Day, hindi mo ba talaga ipapakilala sa mga bata ang daddy nila? Napasimangot ako dahil sa paraan ng pag-pronounce ni Laurie sa daddy. Hindi ko pa sinasabi kay Laurie ang pangalan niya, pero alam ni Laurie ang story ng buhay namin. Sa totoo lang nung una at nung mga nakaraan, inis ang nararamdaman ko kay Astro, pero ngayon parang wala na lang. Ang gusto ko na lang ngayon, mas gumaan pang buhay namin mag-iina. Ayoko nga sabi. Pero kapag panahon na nagsabi na dapat sila magkita, edi magkita na. Pero hindi ko hayaang kunin niya sa akin ang mga anak ko. Tumango lamang to at naglinis na. Hindi ko mapigilang isipin ang nakaraan. Noong panahong nararamdaman ko pa ang pagmamahal sa akin ni Astro. Medyo bilang lang ang pagsasama namin, pero lahat ng yon ay minahal ko. Lalo na siya, pero ang lahat ng yon ay alaala na lang. Pilit kong ililibing at magfo-focus na lang sa mga anak ko. Busy ako sa pag-mop ng sahig ng first floor na malapit sa hagdanan nang tawagin ako ng isang guard. "Ikaw ba si Agatha Bueno?" Tanong nito. Tumango lamang ako at sumagot ng oo. "Pinapatawag ka sa 5th floor. Mag-report ka raw kay Miss Ocampo?" Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi ng guard. Ano daw? Sa loob ng isang buwan, ngayon pa lamang ako pinatawag sa pagkataas-taas na floor na yun ah. "Sige po, Chief." Tumango lang to sa akin at may kinausap sa parang cellphone na mukhang parang radyo. Ah, ewan? Di ko alam ano yun. Lumapit ako kay Laurie at nagpaalam na ibibilin ko muna sa kanya ang paninis ko dahil pinatawag ako. Kinuha niya naman kaya't nagpasalamat na lang ako. Mabilis ang aking paghinga nang makarating ako sa 5th floor. Diyos ko, ang layo-layo naman ito. Na makita ko ang long hair na guard, gumiti ako at sinabing pinapatawag ako ni Miss Ocampo. Agad niya naman akong pinapasok. Pagpasok ko, himala. Hindi maingay ang mga nagtatrabaho. May mga nag-uusap pero bulungan. Dumiretso ako sa office ni Ate Mariana. "Ate," pagtawag ko sa pansin ni ate. Sumimango to na makita ako at dali-daling tumayo. "Alam mo naman kung gaano kaka-crush ng boss natin, di ba?" Tumango ako kahit medyo naguguluhan ako sa ibig sabihin ni ate. "Bakit po ba?" "Ang swerte mong babae ka. Alam mo bang nandito ang amo natin? Office niyang opisinang sumunod sa office ni Ma'am Sylvia. Agatha, gusto kang kunin niya at i-assign sa office niya." Nanlaki ang mata ko at napaturo sa sarili ko. Po? Ako po?" Tumango-tango si ate at niyakap ako. Naiinggit ako, ang swerte mo. Wow, hindi ko tuloy alam kung anong sasabihin ko. Kasi naman pabigla-bigla. Kung tutuusin ang swerte ko, maliit na espasyo na lang ang lilinisin ko, pero paano si Laurie sa first floor? Hindi na po ako assigned sa first floor? Lumayo si ate sa akin at ngumiti. "Oo, tanging office na lang ni sir ang lilinisan mo. At saka syempre, if he wants coffee or something, ikaw ang uutusan niya. Bali parang nagiging PA ka na rin niya?" Nanlaki ulit ang mata ko dahil sa huling sinabi ni ate. Ano daw? Nung una tuloy kong naging PA, naanakan ako, nagbagong buhay ko. Teka nga, ba't parang suki ako ng PA na posisyon sa trabaho? "Sige na, Agatha. Second room galing ha. Kumato ka muna." "Sige ate, punta muna ako doon." Wala sa sariling lumabas ako ng office ni ate. Malapit lang naman ang office na nilinisan ko, pero habang tinititigan ko to parang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Napabuntong hininga na lang ako at nagmadaling tahakin ang office ni boss. Pagdating ko doon, humigop muna ako ng maraming hangin. Hindi ko kasi alam pero kinakabahan talaga ako eh. Maya-maya pa kinatok ko na ang pintuan. "Come in." Tila tumambol ang puso ko dahil parang pamilyar sa akin ang boses na yun. Parang kusang nakilala ng puso ko ang boses na 4 na taon ko nang hindi naririnig. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at parang di na ako makahinga. Pagpasok ko, nakatalikod siya habang nakaupo sa swivel chair niya. Yumuko ako at nagpakilala. "Magandang araw po sir. Ako po si Agatha Bueno, yung pinatawag niyo po." Narinig ko ang paggalaw ng upuan nito. "It's nice seeing you here, Agatha." Napahawak ako sa puso ko.
Nalaki ang mga mata dahil sa nakikita ko. Totoo ba to? Astro? Nakangisi to sa akin at nakakrus sa mga kamay. Hindi ko mapigilang hindi kabahan dahil ngayon kaharap ko na siya. Tila bumalik sa akin ang mga panahong nilalagay ko sa alanganin ang buhay ng anak ko. Bumuhay sa dibdib ko ang galit na ilang taon ko ring nilibing sa nakaraan. So, you're one of my employees, huh? You are under my supervision. Again. Hindi ko maiwasang mandumo sa paraan ng pakikipag-usap ito sa akin. Siya ang naging dahilan kung bakit di ako nakapagtapos ng pag-aaral. Okay, hindi lang siyang may kasalanan. Kasalanan ko rin. Naiiyak ako dahil sa muling pagkikita namin. Natatakot ako na baka malaman niya kung nasa ng mga anak ko. Teka, alam niyo ba na may anak kami? Ikaw? Naiinis kong tanong. Alam kong halata na malapit o naiiyak na talaga ako. Pero naiinis ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin para nang iinsulto. Yes, tumayo ito at nakipagtitigan sa akin. The one and only Astro Roque, your one and only boss. Naikuyom ko ang aking kamao. Walang hiyang lalaki. Pasensya na po, aalis na po ako. Tumalikod na ako pero napahinto dahil sa sinabi nito. Have you forgotten the old times, Agatha? The time when you are so easy to get. Those time that you become my PA. Those time that you broke me. Naguguluhan na napatingin ako sa kanya. Anong broke me? Hindi ko siya sinira. Siya ang sumira sa akin. Matapos ko siyang mahalin ng todo, malalaman ko na lang na ginamit niya lang ako. At anong easy to get? Easy to get ba talaga ako? Nahulog lang naman ako sa kanya. Tuluyan nang tumulo ang luha ko nung bumalik ako ng lingon sa kanya. Pinunasan ko ito at tumitig sa kanya. Pasensya na po, kailangan ko nang umalis. Pilit kong pinapahid ang luha ko na tuloy pa rin sa pagtulo. Hindi ko na nilingon pang muli ang likuran ko. Ayoko nang bumalik ulit sa nakaraan. Papalabas na sana ko sa lecheng fur na ito nang harangin ako ni Ate Marian. Agatha, saan ka pupunta? Teka, umiiyak ka ba? Di ako makatingin kay ate dahil baka mas mahalata nga niya na umiiyak ako. Hindi ate, may pinapakuha si sir sa akin. Baba po muna ako. Nakayuko lang ako at hindi naghintay ng sasabihin niya. Hindi niya rin naman ako pinigilan kaya nakahinga ako. Mabilis sa mga hakbang ko dahil baka habulin ako ng lalaking yon. Natatakot ako sa kanya. Wala ako ibang makapa sa puso ko kundi takot. Natatakot akong kunin niya sa akin ang mga anak ko. Natatakot ako dahil sa aming dalawa, mas kaya niyang bigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Hindi ko na malaya nakaabot na pala ako sa first floor. Hindi ko na pinuntahan pa si Lori. Nagmukmok na lang ako sa locker room namin. Hindi ko talaga mapigilang umiyak. Paano naman naging bigla-bigla ko na lang siyang naging boss? Paano kung kunin pala niya ang mga anak ko? Hindi ko kayang mawala na lang sa akin ang mga anak ko? Napahilamos ako sa mukha ko. Tinago ko sa aking mga kamay ang mukha kong basang-basa na sa luha. Maya-maya pa narinig ko ang pagbukas ng pinto, kaya napabangon ako. Oh, anong ginagawa mo dito, Zai? Di ba pinatawag ka sa taas? Tanong nito habang nakatalikod sa akin. Hindi niya ako nakikita. Mas lalo tuloy akong naiiyak sa presensya ni Lori. Bigla siyang humarap sa akin. Natapos na pala niyang ilagay ang mga dala niyang panglinis. Huy, Zai, anong iniiyak-iyak mo dyan? May emergency ba? Pinagalitan ka ba sa 5th floor? Dai! Tumabi siya sa akin at hinagod ang likuran ko. Lalo ko napahagulhol. Sobrang kabang nararamdaman ko simula na makita ko si Astro. Lori! Umihikbi kong tawag sa pangalan niya. Tumingin ako at peking umiti sa kanya habang tumutulo ang luha. Lori, i-assign ako sa office ng boss natin. Bigla itong ngumisi. Anong problema dun? Ang swerte mo, Zai. Nakita mo na ba si sir? Tanong nito. Tumango ako bilang sagot. Humalumbaba ako dahil sa reaksyon niya. Bakit ba sila swerte ng swerte? Ang malas-malas ko nga eh. Malas kong nakita ko ulit si Castro. Ano to? Destiny? Destiny is making its way? No way! Hindi ko na gustong magkita ang mga anak namin at ang lokong lalaking yon. Kahit patadhana ang gumawa ng paraan, kaya kong magsinungaling kung kapalit nito ay hindi sila makuha sa akin? Ano bang iniiyak-iyak mo, Zai? Naiinis na tanong ni Lori sa akin. Napapikit ako, pinunasan ang mga luha ko. Naalala mo ba ang sinabi ko na ang tatay ng kambal ay mayaman?
Tumingin ako sa kanya. Tumango lamang to at hinagod ang likod ko. Alam talaga niya na masama ang past namin ng tatay ng mga anak ko. Lori, boss natin siya. Yung boss natin ang tatay ni Ingrid at Jordan. Kumorteng ang bibig ni Lori at maya-maya pa'y napatayo. Day ha, alam kong naging tanga ka noon pero hindi ko naman inaakalang ilusyonada ka. Napayuko ako sa reaksyon ni Lori. Oo nga pala, paano naman magugustuhan ng isang mayaman na Astro Roque ang isang tulad ko? Hindi kita pipilitin, Lori, pero nagsasabi ako ng totoo. Lumambot ang ekspresyon nito at muling tumabi sa akin. Naguguluhan ako, Agatha. Napatango ako dahil naiintindihan ko siya. Sino ba namang hindi maguguluhan? Sa loob ng mahabang panahon, itinago ko ang katauhan ng ama ng kambal. Kung totoo man yan at hindi mo ako ginugood time, anong plano mo? Di ba iniwan ka noon? Tumingin ako sa kawalan. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko, pero ito kasi ang sinisigaw ng puso ko. Aalis na ako dito, Lor. Hindi ko na kayang makita o maisip ng lalaking nagpahirap sa akin ang amo ko. Sapat nang iniwan niya kami noon. Napangiti ako na mapait. Baka nga hindi alam ng lalaking yun na nagkaanak kami. O baka naman alam pero walang pake. Kasi nga 'di ba, ilang araw bago ko malamang may laman na palang tiyan ko, naging cold na to sa akin at iniwasan ako. Zay, sobrang lapit na ng pasukan. Bibilan mo pa ng school supplies sa mga bata. Private school mo pa sila pinasok. Anong source of income mo kapag umalis ka dito? Napailing ako. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Ang gusto ko lang naman lumayo ko kay Astro, yung malayong malayo. Makakahanap pa naman siguro ko ng ibang trabaho. Napapikit si Lori at niyugyog ang balikat ko. Alam kong tanga ka noon, pero wag ka na maging tanga, Zay, please. Sobrang laki ng pasweldo ni Sir sa atin. Saan ka makakahanap ng ganitong sweldo, ha? Tama siya. Pero natatakot ako, Lori. Paano kung kunin niya sa akin ng mga anak ko? Niyakap niya ako at hinagod ang likuran ko. Hindi ka magpapatalo, Zay. Ikaw ang nanay at 4 years old pa lang kambal. Mas may karapatan ka sa kanila. Ngumiti ito sa akin na nagpagaan ang kabang nararamdaman ko. Ikaw na ang may sabi, diba? Baka hindi alam ng tatay ng kambal na nagkaanak kayo o ididedma mo na lang siya kung totoo man na si boss talaga. Sorry, Day ha. Nahirapan akong i-absorb na boss natin ang ama ng kambal. Anyway, idedma mo siya. Total, trabaho lang naman ang pakay mo sa lugar na to, diba? Tapos, tutulungan kitang maghanap na iba pang trabaho para pag nakahanap ka, lumipat ka na. Niyakap ko si Lori. Naiiyak na naman tuloy ako. Ang swerte ko sa kaibigan ko. Shhh! Sa ngayon, kailangan mo ng trabaho. Basta, makakayanan mo yan, Zay. Nandito lang ako. Thank you, Lori, ha. Hulog ka talaga ng langit. Sabay kaming natawa dahil sa sinabi ko. Sa totoo lang, nahihirapan man ako sa sitwasyon ko ngayon. May binubuhay ako mga anak at mag-isa lang ako. Nakakayanan ko naman dahil sa mga taong katulad ni Lori. Pinapagaan niya ang problema ko. Zay, kailangan na talaga nating mag-beach. Hindi ako makakapayag na hindi. Ano kaya ako ngayong linggo? Friday pa naman ngayon. Pwede rin. Tapos bukas, ipapasama ko kay Tiyang Kambal para mamili ng school supplies. Puro trabaho naman si Astro at sa opisina niya ako magtatrabaho. Malalaman ko kung aalis ba ito o hindi. Sisiguraduhin ko na hindi sila magkikita. Let's be formal, Agatha. Malamig na saan ni Astro. Totoong hindi niya nagustuhan ang biglaang pag-alis ng dalaga kanina, pero wala siyang magawa kundi tanggapin pa rin to. After all, the search is finally over. I am paying for your job, so please respect me as your boss. Do not turn your back when I'm not at then talking with you. Lalong nainis si Astro dahil sa pagiging kalmado nito. Di niya napigilang ibalik ang nakaraan kanina. For who cares? Sobra siyang nagtimpi na hindi masigawa ng babae. Please make me coffee. Tumango lang si Agatha. Dumiretso sa gilid kung nasa ng sink. Umisi lamang si Astro. This girl is playing safe, huh? Not talking with him anymore? Napag-isip-isip ni Astro, dapat siguro maging cold at civil ang pakikitungo niya sa babae. All that he wants is to see Agatha suffer within his hands. Busy si Astro sa pagbasa ng mga papeles na nasa harap ng table. Maya-maya pa napansin niya ang paglapag ng isang mug sa table niya. Umangat ang tingin niya. Nakasimangot ang dalaga. Di man lang siya tinatapunan ng tingin.
Umarko ang labi niya na makaisip ng ideya. Simple things can make this lady's life difficult. Umalis to ng tahimik sa harapan niya. Dumiretso sa isang sulok, dala ang feather duster. Mukhang maglilinis sa sulok-sulok kung saan maraming mga alikabok. He get the mug and take a sip. Napatango siya habang ninanamnam ang lasa ng kape. The taste is good, but he cannot take the chance of making her life miserable. Just go, because of his coffee. He called her attention. Excuse me? Napahinto si Agatha at nagdadalawang isip kung haharapin ba ang boss. Sa huli, hinarap niya to. Seryosong mukha ni Astro kaya kinabahan agad siya. Hawak ni Astro ang mug at naisip nito na baka kaya siya tinawag dahil hindi nito nagustuhan ang timpla ng kape niya. I'm sorry to tell you, but the coffee did not satisfy me. Hindi napigilan ni Agatha ang mapatingin dito. Ngumisi si Astro at nilapag ang mug. Kumuha siya ng 1K sa kanyang coat at inilapag sa table. Here is the name of the coffee shop. I want you to order me some coffee. Caramel coffee? Di na nagsalita pa si Agatha. Pinulot na ang pera at card na may contact number at pangalan ng coffee shop. Na makita ni Astro ang papaalis na dalaga, napangiti siya. The game is finally starting. Kailan kaya susuko at mag-a-outburst ang dalaga? Natatawa si Astro dahil tiyak mapapagod ang dalaga. 5th floor down to 1st floor, tapos babalik ulit siya sa 5th floor? Tingnan lang natin kung dito matagalan. The coffee shop that he gave was the coffee shop that was far enough from this mall. Mga 15 minutes lang naman to at traffic pa dahil busy ang daan. He smiled in victory. What a good day to start. Buisit na lalaki yun. Ang layo-layo ng 1st floor, tapos gusto bumili pa ako sa pesting coffee shop na to? Oo, at hindi ko tinikman muna ang kape bago ko ibigay sa kanya, pero I'm sure hindi naman yun grabe sa sama ng lasa. Nakakainis siya. Matapos ang ilang minutong pagbaba mula 5th floor, nakahinga na rin ako na maluwag. Jai, saan ang punta mo? Napatingon ako kay Lori. Sirenyasan ko siyang lalabas ako para bumili ng kape. Nakakainis. May mabibili naman sigurong masarap na kape dito sa mall. Bakit dito pa sa coffee shop na to? Paglabas ko ng mall, nasilaw ako sa mainit na araw. Diyos ko naman. Matapos maka-adjust ng tingin ko, nakita ko ng tuluyan ang masikip na kalsada sa harap ng mall. Napahawak ako sa noo ko dahil sa inis. Bakit traffic? At wala akong makitang available na pampasaherong bus. Nakakainis. Mahigit 10 minuto na akong naiinitan, naghihintay na masasakyan. Bahala siya maghintay kung kailan ako makakabalik. Agatha? Lumiwanag ang mukha ko na makita si Martin na nasa kalsada. Nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic. Martin, pwede ba ako makisakay? May inutos kasi sa akin ng boss ko pwede ba? Ngumiti si Martin at maya-maya pa, bumukas na ang passenger seat. Oo naman, sakay na. Dali-dali akong sumakay. Pero bago yon, tumingala muna ako para silipin ang 5th floor. Malayo na to dahil sobrang taas ng building, pero naaaninag ko pa rin ang isang bulto ng lalaki habang nakadungaw, humihigop ng kape. Naliit ang mata ko sa nakita ko. Azar! Iniinom ba niyo yung kapeng tinimpla ko? Agatha, sakay na. Umaandar ng iba? Nakasimangot na sumakay ako sa kotse ni Martin. Oh, bakit nakasimangot ang isang magandang dilag? Natatawa niyang tanong. Umikot ang mga mata ko. Hinayaang marelax ang likod ko. Mabutit on ang aircon ng kotse ni Martin. Naiinis kasi ako sa boss ko. Pinapabili ako ng kape sa coffee shop na to. Inabot ko kay Martin ang card na dala ko. Medyo malayo to pero ihahatid na kita. Nakangiti. Hinarap ko si Martin. Ang swerte ko naman. Thank you, Martin. Hindi ko alam anong gagawin ko sakaling wala ka. You're always welcome, Agatha. Ano ka ngayon, Astro? Pakiramdam ko pinapahirapan mo ko pero wag ka. Kayang-kaya ko lahat ng utos mo. Nandilisik ang mga mata. Nilapag ko sa harapan ni Astro isang cup ng kape na pinaghirapan kong bilhin. Nakakainis. Thanks. Nakangiti ito sa akin at tinignan ang label ng kape. Mas mahal to sa order ko Saan nito? Sinamaan ko siya ng tingin. Bayaran mo ko, hoy. Iutong kong kulay ng bayad na dyan, ha? Mabuti na lang talaga kasama ko si Martin. Pinahiram niya ako ng pera. Ubos na kasi ang gusto niya. May isang klase ng kape pero mas mahal. 1K plus lang naman. Pero wag kayo, ha?
Natagalan pa ako doon dahil ang daming tao at mataas ang pila. Inis na ako sa kanya pero hindi ko pinapahalata. Hindi ko gustong makita niya akong mahina. Nilabas niya isang 500 peso bill. Agad ko tong kinuha at nagmarcha palayo sa kanya. Lumapit na lang ako sa sink at hinugasan ng baso na pinagtimplahan ko kanina. Leche siya. Pinabili niya pa ako, iinumin din pala. Ang buong araw ko sa loob ng opisina niya ay napakahirap. Marami siyang pinapabili sa akin na sa first floor lang mabibili, gaya ng lunch niya na sa isang restaurant na nasa loob lang naman ng mall. Kahit na, halos 5 beses na ako nagpaakit baba para sa mga utos niya. Kung di ko lang talaga alam, pinapahirapan niya lang ako, baka sumuko na ako. Kung gusto niyang maglaro, pues pagbibigyan ko siya.